ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang pagkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan din man nga bahin sang Pilipinas o kung sang kalibutan. Adlaw kita subong mga biyan sang Huwebes, Agosto 7 tuig 2025. Sa kinaanda na ko ang inyo alagad, Marian Grace Ereniata. And welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Mga biyan, isa ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Kamusta ka mo? Nakapanyaga na ba na, no? Kabay pa nga nakatutok ka mo subong nga hapon diri sa aton sa 585 AM. O kung mga nagalantaw dira no sa aton man nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Subong nga hapon mga biyan, madamo-damo kita no sa mga topiko nga pagapat paton sa aton nga pagpangalagad. Magaot na kita tutubla una 55 subong nga hapon. But before that no, magakuha kita na isang pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa aton piyangalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon. Hello everyone, mayang hapon. Muli ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw Thursday, August 7, 2025. As of 8 a.m. ng aga, ang ginamonitor natin yung LPA, hinayara sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility. Nina-estimate natin base sa mga available ng mga data nga may kalayoon 95 km east of Kasiguran, Aurora. Ang ining LPA may medium chance ini nga mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon naman ang nag-a-affect sa may Palawan, Visayas, kag Mindanao. Bawat kini nga sistema, ang Western Visayas naka-experience sa magaluuman kalangitan na may mga skada na pag-ulan pangalat at pagnago o lugar sa southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga maghahalin sa direksyon southwest to south nga magadala sa makanay tugtog makasarangan na pagpalod sa aton sa dagatan. Forecast temperature natin generally na 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagputla ko din ng 5:39 a.m. pag magatunod din 6:12 p.m. paron sa hapon. Pag mali ang ating latest weather update, calling diri may Iloilo Doppler radar station. Ako si Lenore Silvestre, madamo din nga. Salamat. Ma'am Lenore, ining low pressure area no nga ginmention nimo ka ina bali medium chance nga mangin isa ini no ka tropical depression.
Yes, ma'am. May medium siya. As of today, ma'am, di sa mga monitoring, may medium siya nga mag-develop into tropical depression. Ma'am, diri sa aton sa Western Visayas, no, as of now, mainit, no? Pero may ara ba na chance nga karon sa hapon no, kung karon sa gabi, mainulanon diri sa aton sa Western Visayas? Yes, ma'am. May possible, ma'am, ang mga scattered na pag-ulan sa panagop. Kay may ang nag-apekto nga water system sa atin is Southwest Monsoon, ma'am. Aside sa sinimam nga LPA nga yara sa sulod sa nga farming ara pagkikita bala any weather disturbances nga ginabantayan, ma'am? Yes, ma'am, may ara. Kita nga isa kang LPA nga dinamonitor sa sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Ining LPA may kalayoon siya 2,760 km east of Northern Luzon. Pag may high chance na mag-develop into tropical depression. Pero based man sa ating mga monitoring, daw manubo man ang chance nga magsulod siya or sa ating Philippine Area of Responsibility. Subong, ma'am, no, as of 1 p.m., pila ba lang ato na record nga maximum heat index? As of now, ang pinakataas natin na-record na heat index is 39 degrees Celsius. Ang na-record natin nga kami ng alas 12 sa Udto. And possible pa ini magataas, ma'am Lenore? Yes, ma'am. Possible, ma'am, nga magtaas pa ni sa karon mag-alas 2 or di gani mag-alas 3 mag-sige pa ya init. So, 39 degrees Celsius. Oo, Lastly, ma'am Lenore, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati? Ang stay hydrated, magtuksok sang atin sang mga manipis mga bayo, magdala sang payong, protection sa init or sa ulan. Kung is possible, kay amo niya ang ating mga pamiyembong matamang init, ang likuan na natin ang ating mga outdoor activities. Okay. With this, ma'am Lenore, madamo kanya salamat. Salamat man, ma'am, pagmayo sa lawat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, si Ma'am Lenore Silvestre, ang ato nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So isa mga abyan ka low pressure area, no, ang yara sa sulod sa nga Philippine Area of Responsibility, may medium chance, no, nga magadevelop sa isa ka tropical depression, and may another kita nga low pressure area sagwa naman sa Philippine Area of Responsibility. Pero ini mga abyan no nga LPA outside of PAR, may ara mga abyan no sa nga low chance, no, nga magsulod sa PAR. And as of 1 p.m. or kaina, no, alas 12, mga abyan, no, ang ato ng heat index, 39 degrees Celsius. Pero posible pa ini, no, magtaas, no, by 2 or 3 p.m. Gani, no, don't forget, kid, nga magdala sa inyong nga payong. Kag, syempre, stay hydrated. Sa aton dira, no, nga mga kauturan, mga market vendors nato, mga traffic aid nato, no? Mga mamumugo nato, mga construction workers nato, mag-inom ginos ang inyong nga tubig. At syempre, hindi mapagkalimtan nung magpahuway from time to time. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 10 sa hapon, sa aton nga pagpangalagad mga abyan sa bunga hapon diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan naton sa third quarter sang 2025, pila na bala ka mga social pensioner naton ang nakabaton sang ila nga stipend. Ang aton mga abyanong third quarter nag-start no sang July and will end no sa bulan sang September, pero as of August 8 or August 7, pila na bala nung ka mga social pensioner naton sang DSWD 6 ang nakabaton sang ilang monthly nga stipend. Pabati ko sa inyo mga abyan later on ang ako no nga interview bago lang kay Mama Marian Grace Tamonan, ang regional head no sang aton nga social pension unit sa DSWD6. And syempre no madamo sa aton nga mga lolo kag lola nagapamangkot ti san o kami makabaton sang amon no nga stipend para sa third quarter.
Iti may ara kita mga abyano nga mga local government unit kung sa diin sila na yan no, ginahatag sa ila kumbaga no ang pondo para sila na ya ang direkta nga makaghatag sa ila nga mga social pensioner, pero may ara man nga mga LGU nga sa gihapon no ang DSWD amo ang nagahatag. So ibaloon nato no san o nakaschedule ang mga wala pa no nakabaton sa ilaman nga stipend. Pasiplatan naman mga biyahan ang kaso no sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Unfortunately mga abyano nagsaka na sa 13 ang aton nga dengue deaths. Minagtugang kita mga abyano nga isa nga dengue fatality sang morbidity week 30. Ibaloon naton mga abyan ang detalye sa nino kaupod ang aton man nga head sa Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, si Dr. Rodney Labis. Ibaloon ta mga abyan no, ano pagid ang dapat naton nga obrahon para malikawan no ining dengue fatality or ining pagpositibo no sa dengue. Baloon tano pila ka mga barangay no, pila ka mga munisipalidad ang may clustering of dengue cases. Tag pasiplatan naman mga abyan no ining pahayag sang isa no ka health group nga plano nga i-declare no bilang tuberculosis free island ang island province of Guimaras. Ano ang mga estratehiya, ano ang mga pag-aubrahon para nga ti malabot ang ini mga abyan nga target. Iti ini no test case or pilot test sa bugos nga Pilipinas nga kunti mangin madinalagon ipatuman sa ibang pagidno nga mga isla diri sa Pilipinas. Magakuha magita later on sang live report natuhoy diri mga abyano kasaliin anom ka mga individual gindakop bangod nga nagagamit sang dinamita sa pagpangisda dira sa Banwa sang Cartels. Iniha despite no sang reminder sang aton man nga mga ahensya sang gobyerno nga hindi magamit sang dinamita, still may ara sa gihapon nga mga tig-ulo. May ara sa gihapon no nakaugalingon lang nila ang ila ginapamimsa. So, ano ang kaso nga pagpangutubangon sang sining anom ka individual baloon naton ining detalye later on sa aton mga biyan nga pagbalik kaupod si Hope Torrechante. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:14 sa hapon. Mag-take lang kita sang short break and then magakuha kita sang report. Kagibang paginatunong nga mga topiko ato na pagpatpaton sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala.
Ginadumilian ang pag-import sa bugas sumugod Setyembre 1 sunod kay PBBM. Para maproteksyonan ang mga mangunguma subong ating talani, ginapasuspindi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-import sa bugas sumugod Setyembre 1. Magalawig ang suspensyon sa 60 kaadlaw. Nagdesisyon ang Presidente matapos konsultahon ang cabinet officials samtang dito siya sa India para sa state visit. Ginrekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspensyon. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public Radyo Pilipinas, Launa 19 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Eraniata. This time mga biyan, magakuha kita sang live report na tuhoy diri mga biyan sa anom ka individual gindakop bangod sa paggamit no sang dinamita sa pagpangisda dira sa Banwa San Carles. Agod mga biyan, magadulong sa sini nga balita ang ato nga provincial beat reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Rupi, mayong hapon. Yan, anom ka persona or individual ang gindakop bangod sang paggamit sang dinamita sa pagpangisda sa baybayon sakop sang Sitio Naborot, Barangay Buena Vista sa Banwa San Carles sa probinsya sang Iloilo. So ang anom nga inihan lunsay ini mga pumuluyo sang nasambit nga barangay no, ang Barangay Buena Vista. So katuwang sang Bantay Dagat no, sorry naman. Bantay Dagat ang Carles Municipal Police Station sa padayon nga pagsiguro nga ginapangapinan ang mga baybayon o mga municipal waters naton, coastal areas naton. And also, no, palangabuyan sa mga pumuluyo, batok sa mga illegal nga pagpangisda. So, nakuha yan sa anom nga ini, no, ang sa ginhiwat nga Joint Seaborne Patrol sa Bantay Dagat and Carles Municipal Police Station ang duha ka mga sakayang pangpangisda, no? Ang mga fishing boat, lakip na ang iban pa nga mga gamit nga ginalakipan sa air compressors, fabricated clippers,
diving goggles kag mga improvised scope net, mga gamit pang pangisda yan, no? Sa mga nagkaladakpan nga ini, perhaps na may mga kauturan kita nga nagapamati kag nagawonder ano ayan ang pag-atubangon sini, no? So kaso kriminal mag-aatubang sila sa kaso nga paglapas sa section 92 sa Republic Act 8550 as amended by RA 10654. Ano ba lang RA 92 or section 92 nga iniyan, ining use of explosives, mga noxious o kung poisonous substances o kung electricity sa pagpangisda. So it's unlawful, no? Illegal ang paggamit sa mga dinamita kay explosives gani, noxious or mga poisonous substances kay may mga chemical iniyan, and also mga electricity for purposes of fishing or pagkuha sa mga aquatic species. So sa kaso nga ini, no, sa nasambit niya instance no nga na-mention naton, ang iya gingamit niya is ang dinamita. Sa in fact yan, no, based man sa mga previous interviews naton sa mga chairpersons ang MFARMC sa naglain-lain ng mga coastal towns diri sa province of Iloilo, ginpahayag nila, no, nga ang illegal fishing ang isa sa mga pagpanghangkat gidman sa palangabuyan sa mga mangingisda naton. Very unfortunate ini sa mga mangingisda nga patas, no, nga naga pagpangabuhi, no, pinaagi sa legal nga pamaagi. So hopefully sige ang ini nga operasyon sa provincial bantay dagat yan. Yes, well, kita hope no naintindihan naton ang struggle man no sang aton nga mga mangingisda para lang ati makakuha no sang isda, pero ini illegal illegal gid ang pag-usar nato no sang dinamita. So ano pag-filean or na-filean sang kaso ini nga anom na? Sandig sa report no sang Kapitolyo Provincial, pinaagi sa Provincial Bantay Dagat na filean na or magapangatubang na sa kaso nga paglapas sa nasambit nga layi, no, section 92 sa nasambit nga layi ang anom ka mga mangingisda. Yun, ikaw Abi Hopi, no, kung nagapamati subo nga hapon no ang aton nga mga mangingisda basi mi ara ikaw no nga luyag ihaylo sa ila no, especially no sa mga illegal nga mga pamaagi naton. Yes, no, importante gid nga legal ang aton nga pagpangisda, especially sa mga municipal waters, no, nga kung sa diin kita nabilong, no, nga mga communities, and also likawan gid ang ining paggamit sa mga dynamite kag iban pa nga mga explosives or poisonous chemicals nga makahalit hindi lang sa mga magagmay nga mga isda yan, but also sa mga coral reefs or dunang manggad nga iban pa nga nahamtang no sa aton kalalawran. Yes, kag halin pa ini sila mismo ko sa diin nga barangay, no, kun diin nila inigin obra ang illegal nga bagay, taga-dira man sila. Yes, unfortunately, no, ang mga iban nga nag-aabuso sang baybayon, sila pa ni mga pumuluyo sa area, no. So hopefully pinaagi sa sige-sige nga info campaign, no, sa mga coastal areas naton, masige-sige orient ang mga fisher folks and other residents sa coastal areas para nga mapataas ang level of awareness kag mapangapina nila ang ila palangabuyan ang dagat. Yun, madamo nga salamat Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, Hope Torichante, ang aton ng Capital Beat reporter sa sini mga abyan nga pagdulo sa aton sang balita. Ini no magaserbe nga warning dira no sa aton nga mga mangingisda kung wala pa ka mo nadakpan kag nagaubra ka mo sang mga illegal nga buluhaton. Ini na magaserbe nga warning sa inyo, no. Kunos kamo next. So kabay pa no, kita tanan mga abyan nagkabuhi nga pararatas. Ang baga ni Hopi, no, unfair ini nga for those nati ang ila nga pamaagi legal. Kiti balaan naton mga abyan, no, tanan man kita nagkakinahanglan, tanan kita we need to earn.
para no nga may ipakaon kita sa aton nga pamilya. Pero kabay pa no, we will be reminded nga kabay pa ang ginaubra naton patas, hindi makapang-abuso sa dunang manggat sa aton nga palibot, kag syempre sa kapareho man naton nga mga mangingisda. Okay, nadakpan magapangatubang sang kaso. Natani no ang tuyo mo man lang no makahatag ikaw sang pagkaon sa lamisa no sa inyo nga pamilya, pero unfortunately nadakpan ka mo no. Pero this is good thing ha, kiti ka kadakpan ini sila para nga ti maguntat na, but they will learn from this. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:27 p.m. This time mga biyan ipabati ko sa inyo no ang akon nga interview with Marian Grace Tamonan, hindi Marian Grace ha, kundi Marian Grace Tamonan, ang aton mga biyan nga regional head no sa aton nga social pension unit diri sa DSWD6. Ibaluon naton kung balano pila na sa more than 385,000 naton no nga mga social pensioner diri sa Western Visayas no, laki pa diri mga biyan no ang aton nga Negros Occidental, pila na ang nakabaton sa ilang nga pension sa third quarter of 2025. Pamatian naton mga biyan si Ma'am Marian Grace Tamonan. Anay ang imo nga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati. Yes, ma'am. Good afternoon po sa tanan nga tagpalamati no sa inyong nga programa, and thank you for inviting us no para maghatag sang updates as to sa implementation sang aton social pension program for this third quarter. Yes. And speaking of social pension naton nga tagtaganay ma'am sa third quarter no, pila na ma'am ang sa mga aton nga mga social pensioner no ang nakabaton sang ilaman nga stipend for our third quarter of the year? Yes po ma'am, no, for the third quarter no, we have 47,000 for ka mga beneficiaries ang nakabato na all over the region 6. That includes the Negros Occidental, out of total na 385,954,000. So ongoing naman ang mga payouts natin ma'am for this month until next month. Ma'am, sa aton nga first and second quarter, bali tapos na tanan ang 100% kita? Yes ma'am, for our third quarter and second quarter no, 100% na kita. And sa third quarter naton ma'am, saan naton target? Although nga dugay pa matapos ng aton nga third quarter, but saan naton target ma'am nga maubos initanan ang more than 300,000 naton nga social pensioner nga mahatagan? Yes, ma'am. Actually, ma'am, we are targeting, ma'am, no, na within the timeline, kita, ma'am, which is July to September. So, we are targeting na matapos din siya by the end of September. And pila gani ini siya, ma'am, ang ginabaton sa aton nga mga social pensioner? Yes, ma'am. Ang ginabaton sa aton nga mga eligible beneficiary is 3,000. That is equivalent to 1,000 monthly. So for the third quarter, 3 siya kabulan, so 3,000 ina siya. Ma'am, madamo kami may nakita mo nga nagapamangkot no, nga ako ka isa ka LGU do hindi dalunungan ang pag-release ng ilaman nga social pension? Yes, ma'am. Actually, ma'am, since na out of 133 naton ka LGUs, no, may kita 17 pa nga si DSWD kaya ang ga-manage sang aton nga payout. Direct na siya, ma'am, gin-transfer na naton ang funds sa LGU. So, depende na ina siya sa LGU, ma'am, kung sano sila nila i-release. Basta, ang gina-insure naton na within the quarter lang siya. Kasi gina-insure man, ma'am, no, sang LGU nga may ara sang special disbursing officer sa ila man nga level. So, depende naman na siya, ma'am, sa availability sang ma-release dito sa ila. Bali, ma'am, ang sa LGU, among ini siya ang transfer of funds naton? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, paano man ma-qualify ang isa ka LGU o kung isa ka banwa, sila no ang beneficiary of this transfer of funds naton o kung TOF naton? Yes, ma'am. No, ginasecure naton, ma'am, nga ang isa ka LGU, mag-transfer kita sa funds sa ila, may ara silang enough manpower to disburse or magpanagtag no, sa aton ng mga beneficiaries. Since actually ang directive sa aton nga secretary is dapat 100%
ng mga local government unit nga naka-fund transfer scheme na kung galing may ara gid ang mga LGUs ma'am due to limited na manpower since hindi lang man niya ang pag-release ng social pension ang ginauga no sa Office of the MSWDO or the OSCA. So may ara gid yan ma'am nga hindi pa pwede fund transfer. Sa isabi ka senior citizen, like for example, no, hindi siya available no, hanggang masakit o kung then, so sino ang pwede makakuha sa isang ilang stipend kag ano ang dapat niya dalon nila? Yes, Ma'am Marian. Actually, Ma'am, if our senior citizen is hindi siya available during the scheduled payout, gaalaw man kita, Ma'am, sa authorized representative. So that is that authorized representative is dapat ara siya sa tatlo nga gin-declare sa aton nga senior citizen, sa aton eligible beneficiaries, and then may ara lang kita ginahatag na form, no? That is authorization form. And then together with the ID sang senior and ID sang claimant, pwede gid nila yung ma-claim ang ilang stipend. Ma'am, for the information, once again, ganito sa aton mga tagparamati, kita damo pagid no, nagapamangkot, no, sa sino bala, no, ang pwede maka-avail, no, sa aton nga social pension program. Yes, Ma'am Marian. Based on our MC6 years of 2025, no, or the enhanced omnibus guidelines in the program implementation of the social pension for indigent senior citizens, so ang aton nga eligibility requirements dira is dapat 60 years old and above, frail, sickly, or with disability, so without pension from government agency or other private insurance company like ang aton nga SSS, GSIS, PIVAW, no? And then dapat wala sang regular source of income, like may mga businesses sila, so hindi na sila qualified sa atong program, or compensation or financial assistance from their relatives to support, of course, his or her basic needs. So kung nag-exist pa or may ara pa do nga mga families nila ang nag-support, mga kabataan, abi nila, hindi sila qualified to receive sang aton nga stipend or hindi sila pwede mangin na beneficiaryo. Yes, ma'am. Since ang aton nga gina-priority diri sa aton nga program is ang indigent kin siya, ma'am, no, wala gid sila yung may na-receive na support from their immediate relatives. Ma'am, sa mga lolo kag lola nato, no, magakuha pa lang sa ilang stipend for the third quarter, no, ano ang inyo nga abiso man sa ila, no, mga dalon nila, no, sa pag-claim nila sa ila man nga stipend? Yes, Ma'am Marian. Sa tanan naton nga mga lolas and lolas, no, gina-prepare na naton ang aton nga pag-release sa inyo, and i-secure lang naton nga dala-dala naton ang aton nga mga original nga mga OSCA ID or ang aton nga mga national ID. So ginabato na naton, no, ang national ID as means of verification, no, or attachment during sa pag-release ang inyong mga stipend. There you have it, mga abyan, si Ma'am Marian Grace Tamona ng aton nga head sa Regional Social Pension Unit sa DSWD Field Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. So we are mga abyan. Mga abyan, we are already, no, sa ikaduhang bulan, no, sa aton nga third quarter, no, kag according diri kay Ma'am Marian, no, may ara la kita sang more than 47,000, actually, no, 47,004 ka mga social pensioner diri sa Western Visayas ang nakabato na sang ilaman nga stipend for the third quarter of 2025. Lawago naton mga abyan, no, ang 47,004 sa Aklan, may nakabato na nga 5,713 sa Antique, 1,463 sa Capiz, 1,722 Iloilo Province, 34,685 kag sa Negros Occidental 3,353. So sa Banwa sang or sa probinsya sang Guimara, sa syudad sang Iloilo kag Bacolod, wala pa mga abyan, no, wala pa na disburse, pero according diri kay Ma'am Maria, no, naka pipeline na, or don't you worry, no, sa aton nga mga social pensioner dira bangod nga before matapos ang third quarter mabaton gid ninyo ang inyo nga 3,000 pesos. So every quarter ang paghatag that is 3,000 pesos or 1,000 pesos kada bulan. So sa isa ka tuig, 12,000 ang ginabaton sang aton nga mga social pensioner sa DSWD 6. Oras
Yes, mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:36 p.m. Sa aton nga pagbalik, short break lang mga biyan ha. Istoryahan ta na ang kaso sa dengue no diri sa aton sa probinsya sang Iloilo nga kung sa diino unfortunately may nagdugang kita nga another dengue death. Ibaloon naton mga biyan ang detalye sa nino sa aton nga pagbalik kaupo si Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Mga biyan, magabalik kita diri sa programa Balita Sosyal. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganong klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. This is a public service announcement. This is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:42 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag akong inyong alagad, Marian Grace Ereniata. This time mga biyan, istoryahan natin ang kaso sang dengue sa province of Iloilo. Ibaloon natin as of Morbidity Week 13. O kung halin na January 1 to July 26, 2025, pila na balo ang na-record natin mga dengue cases and dengue fatality sa province of Iloilo. Pamatian natin mga biyan si Dr. Rodney Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Sa 30th Morbidity Week report sa Epidemiology and Surveillance Unit sa Iloilo Provincial Health Office, covering the period of January 1 to July 26, 2025, ang probinsya sa Iloilo may nagdugang nga 222 nga bagong kaso sa dengue. So sa Subong may ara nakita total nga 3,462 dengue cases kag 13 nang na-report nga napatay. Ang kaso naton Subong mas manubo by 8.5% kumpara sa kaparehas nga reporting period sa 2024 with 3,783 cases. Ang mga banwa naton may mataas na bagong nga kaso sa dengue among banwa sa Coton with 24 new cases, Haniway with 20 new cases, Barotac Nuevo with 13 new cases, Leon with 12 new cases, kag Banwasang Dumangas with 11 new cases. Sa total cases naman halin January, ang may mataas na kaso sa dengue among Banwasang Coton with 252 cases with 1 death, San Joaquin with 224 cases, Haniway with 173 cases, Dumangas with 169 cases, kag Banwasang Leon with 161 cases. May bago kita nga na-report nga ng patay tungod sa dengue. Inyang naghalin sa Banwasang Concepcion, 32 years old female nga napatay sa July 24. So sa Subong may 13 na kita nga total nga na-report nga napatay. Ang 13 deaths nga ni subject pa sa review sang gitukod nga Dengue Death Review Committee sa Iloilo Provincial Health Board to identify ang cause ang death is indeed by due to dengue. Kag para ma-address man nato ang mga gaps na nag-contribute sa death para ma-prevent ang similar nga deaths caused by similar nga mga causes. So, tanan nga edad, apektado sa dengue, pero ang pinakamataas na kaso nakitaan sa mga kabataan nga nag-edad 1 to 9 years old, kag ginasundan sa mga kabataan gyapon nga nag-edad 10 to 19 years old. Ang mga barangay nga may clustering sa dengue cases, naglambot na sa 73 ka barangay, which is 6% higher compared sa 69 lang ka barangay sa nagligad nga simana. Ang kaso sa dengue sa probinsya sa Iloilo padayon gyapon na nagasaka kag dala sini ang risgo nga mapatay tungod sa manatian. So aton gina-remind ng publiko nga padayon lang ang pagpraktis ang subok na nga forest strategies ang Department of Health. Tungod sa sige-sige nga pag-ulan, aton giningganyo ang publiko nga sabayan ang Iloilo Provincial Government sa paglimpyo Iloilo kada Lunes nga lihok kontra lamok. So kada Lunes nga adlaw alas 4 sa hapon, aton liboton ang usaran sa aton balay, eskwelahan kag kulubraan para pangitaon ang ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang lamok, especially during rainy season. Ini nga mga containers pwede nga ang mga botilya, lata, tansan, goma sang karito sa mga salakyan, gatel sa aton bubong, kag dala na mga flower vase, kag drain sa aton bultangan sang pinggan, ref kag water dispenser. And at least isa ka semana nga pag-search and destroy kung pagpaninlo para aton maguba ang ginaitlugan sang lamok nga nagapalagtas ang balatian nga dengue. So kalabanan sa mga nagalala man nato nga kaso sang dengue, tungod nga sa late nga consultation. So sa aton nga mga pumuluyo,
kung ikaw orang imo kakilala may hinanat nga at least 2 days kag may sintomas ang dengue, kag may pagsakit sa ulo, mata, kag likod, sakit sa tiyan, pagsuka, rashes, kag sa mas malala nga kaso pagdugo sa ilong o kuniko, magkatugid kita gilayon sa aton health center, hospital, or sa inyong private clinics. May libre kita nga dengue test kit sa kalaman sa aton nga mga health centers. Mas temprano ang paglantaw sa doktor, mas temprano man nga mamanage ang balatian. Kag kung may makita ng komplikasyon, ma-refer natin gilayon sa nagakaigo nga hospital. Aton man ginahingyo sa tanan ng mga local government units nga isustina ang mga activities para makontrol ang dengue, especially sa mga areas na may clustering sa dengue cases. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Dr. Rodney Labis, ang head ng Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office sa kaso no sang dengue sa probinsya sang Iloilo. So naglabot na mga biyano sa 3,462 cases of dengue no ang nabalhag sa Iloilo Province sa January 1 to July 26, 2025. And unfortunately, mga biyano, isa ang aton nga duga nga dengue fatality. May mga biyano gikan sa Banwa sang Carles and inino nga dengue cases nato no or dengue fatality nato no sa province of Iloilo according diri mga abiyano kay Dr. Labis. Magahiwat no sang dengue case death review no ang aton man nga committee para hibaluon no nga abala nagkakapatay no sa dengue sa province of Iloilo pag ma-actionan no diin ang lapses naton diin ang kakulang para ma-address man ini no sang aton nga provincial government. Pag-abot mga abiyano sa barangay nga may clustering of dengue cases buot silingon, mga barangay nga naka-record no sang 3 or more cases sa sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana. Halin sa 69 lang no ka barangay sa Morbidity Week 29, nagsaka ini sa 73 or 6% increase. Pinakamadamo mga abiyano nga naka-record sa barangay no nga may dengue clustering of cases ang Banwa sang Oton. May arano sang 13 ka mga barangay nga may clustering of cases kag ang Banwa man sang Oton mga abyan subong no ang nagapanguna sa tanan nga munisipalidad sa province of Iloilo nga may kaso sang dengue with 252. So let us do our share no, magtingob kita, magpanglimpyo kag syempre no kung may mga nabatyagan nga simptomas sang dengue, gilayon gid nga magpakonsulta. Oras sa Radyo Pilipinas 1:49 PM. Dala kita mga biyan sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalagad. Sa liwat mga biyan sa mga kauturan naton nga naka-tune in subong nga hapon, madamo gid nga salamat. Sa mga masugat later on sa ilang mga chikitin, magdala sa inyong nga payo. Niya mga piano pang ready naton. Kontra no sa ulan o kung sa init. Babagin natin mga beng nga balita lokal no atong pagapat paton sa ibang paging nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you mga sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Luiga Ipa kag sa among transmitter Sir Jeffrey Betita. Shout out kay Sir John Magallanes na nakatutok sa mga hapon. At syempre kay Maria Clara. Gusto ko gini siya makilala. At syempre sa tanan pag nga mga nagliso man sa ilang radio sa 5858. Madamo gid nga salamat sa inyo. Mga biyan ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.